Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. Seksapon. Yo. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Huwebes, Marso 5, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. DepEd pinalawak ang Korean language program sa public high schools. Japan, nangangailangan ng mga Pinoy nurse at care workers, aplikasyon sa mga posisyon binuksan. BBBM bukas sa panukalang 4-day work week sa harap ng bantang oil crisis. 83% ng mga Pinoy sang-ayon na ang papel ng mga kababaihan ay pangalagaan ng tahanan at pamilya ayon sa survey. Sikyo, patay, 10 sugatan sa pagsisilbi ng writ of execution laban sa mga opisyal ng Homeowners Association sa Las Piñas. At isang alkalde at 11 vice-alkalde ng Bulacan stranded sa Dubai. Alkalde gigisahin ng DILG dahil walang travel permit. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nilalawak po ng Department of Education ang Korean language program sa mga public high school sa bansa. Kasunod ito ng muling paglagda ng DepEd sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Ministry of Education ng Korea para sa patuloy na implementasyon ng naturang programa sa mga piling paaralan. Saklaw ito ng Special Program in Foreign Languages o SPFL ng DepEd na layong ihanda ang mga Pilipinong mag-aaral para sa international careers sa pamamagitan ng language proficiency at cross-cultural competence. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang hakbang na ito ay hindi lang basta pagtuturo ng foreign language, kundi magbubukas din ng mas malalaking oportunidad para sa mga guro at estudyante. Para sa school year 2024-2025, ipinatupad ng DepEd ang SPFL Korean program sa 69 na public secondary schools sa 13 rehiyon sa bansa, kung saan naabot sa 4,900 na mga estudyante ang nakinabang nito. Maganda to kung batsero, naalala ko tuloy bigla nung ako'y nasa ABS-CBN, meron akong feature sa tapatan ni Tunying. Okay. Mga estudyante ng high school na mga mga special schools lang to kung batsero na ang itinuturo naman lengguwahe ay Mandarin. So magugulat kayo, batang hindi ito to discriminate, batang Pilipinong-Pilipino itsura. Pilipinong-Pilipino itsura. Pinoy na Pinoy. Kayumanggi. Tapos makakausapin nung teacher. Ni hao ma? Shawan? Ay, matutuwa ka eh. Pagkatapos kong batsero, sa isang puok naman, bagamat dati nang ginagawa, nagpunta po ako ng Cavite City. Cavite City, Jeric sa Cavite. Cavite City. Mga Caviteño. High school to. Ang itinuturo naman na elective language subject ay Spanish.
Kaya ang tatas mag-Espanyol ng mga bata dahil Chabacano diyan sa sa Cavite City, Combachero. Akala mo ba sa Zamboanga lang? Sa Cavite City may mga Chabacano. Kaya maganda po ito, Secretary Sani Angara, ha? Lalo pa at ang pangalawa sa pinakamalaking lengguwahe sa buong mundo, pinakamaraming lengguwahe sa buong mundo ay Chinese at Espanyol. Mandarin at Espanyol, at ito madadagdag pa yung Koreano. Yung Korean language. Hindi na tayo ngayon maibebenta. Hindi na tayo maibebenta. Hamja! Opa! Kakapanood ng K-drama. No? Ay, nako buhay. Alas 6:09 ang ating oras. Ohayo gozaimasu. Mese ba yun? Mese? Ohayo gozaimasu. May ganun pala. Pag formal. Pagka-formal. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Pagka-informal, gozaimasu lang. Miso. Kumusta ba mga miso natin dyan? Miso soup. Sinimula na ng Japanese government ang pagtanggap ng mga aplikasyon sa mga certified care worker at nurse mula sa Pilipinas na interesadong magtrabaho sa Japan sa ilalim ng programang nilikha sa pamagitan ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Ayon sa Japanese Embassy sa Maynila, sa ilalim ng 2026 Japan-Philippines Initiative ay may inilaan na 50 posisyon ng Kangoshi o nurse at 300 care workers para sa mga Pilipino. Ang mga matatanggap na aplikante ay sasailalim sa libreng Japanese language training sa loob ng 6 na buwan sa Pilipinas at 6 na buwan sa Japan, bago ang kanilang 3 hanggang 4 na taong work duration sa mga Japanese hospitals and caregiving facilities. Sa panahon ng kanilang training, tatanggap sila ng daily living allowance. Ang mga aplikante sa nurse position ay dapat nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing na may active license sa Philippine Regulatory Commission at may minimum na 3 taong karanasan sa ospital o clinic o health center. Samantala, ang mga care worker applicants ay dapat namang graduate ng Bachelor of Science in Nursing. Ayan. Diba? Meron man o walang lisensya sa PRC o isang taong kurso na may TESDA National Certificate in Caregiving o NC2. Yo. Japan! Sagot sa kahirapan! 6:11 na umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Pinag-aaralan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng 4-day work week bilang hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa gitna ng tumataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ito ng Pangulo lalo na kung lalala pa ang sigalot sa gitnang silangan. Gayunman nilinaw din ni Castro na hindi pa ito formal na natatalakay sa Malacanang. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng mga energy saving measures. Naglabas din ng advisory ang Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na bawasan ang hindi bababa sa 10% ang konsumo ng petrolyo. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga. Hindi dapat kasama sa magtataas ng presyo ang mga produktong petrolyo na matagal nang nakaimbak o nasa Pilipinas na bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ito ang paninindigan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DZRH sa gitna ng nakaambang krisis sa krudo at panukalang suspension sa excise tax bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasunod din ito ng pagtiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa at nasa 50 hanggang 60 araw ang stockpile o reserbang krudo ng bansa. Ayon kay Nepomuceno, ang petroleum products na nabili noon sa luma at mas murang halaga ay hindi. Ano daw? Hindi. Pansinin ninyo. Dapat maapektuhan ng nakaambang taas presyo ng krudo sa world market. Yan po dapat makapagtulungan po sa atin ng DOE, ang Department of Energy. Meron naman pong eksaktong mga reports diyan pag-uulat. Ilan po yung stocks na nandirito na at ilan yung parating na sa lumang presyo po yung binayaran at ilan pa lang po yung parating. Dapat po logically
Yung mga nandirito na, hindi dapat po magtaas kagad po yan. Lagi Yun. po yan. Rinig natin. No? Kasi nandirito na po yan, nabayaran na po yan sa dating presyo. So dapat po walang epekto po doon. Yan po yung dapat binabantayan din po natin. Yan po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Susunod! Dito po! Uy, naniniwala ba kayo dito mga textmates, mga text partners, mga taga YouTube, mga YouTube subscribers natin, mga taga Facebook? Oo. Naniniwala ba kayo dito na dapat ang mga babae nasa gawaing bahay lang at sa pamilya nakatutok? Ayan, oo. Sinabi bang lang? Wag kang KJ. Wag kang KJ. Dapat daw ito ang papel ng mga kababaihan Oo. ay nakasentro. Nakasentro. Hindi So, naman hindi lang. Hindi lang. Oo. Siya may iba pang pwedeng gawin, pero dapat nakasentro. Ayan. Sa mga Kumbaga, gawaing bahay. yun ang priority. Oo. Yun ang... Meron kasing mga kababaihan ngayon na halos hindi na nauuwi ng bahay. Oo. Dahil sa ang trabaho niya ay nasa opisina, Oo nga. nasa pagawaan, Ayan, nasa merong negosyo. ganyan, oo. Di ba? Kaya Merong yung ganyan. mga gawaing bahay at meron yung nga, mga bihirang-bihira na sila magkita mag-asawa. tama. Oo. Tapos yung mga anak at asawa ay pinapaubaya na sa kasambahay. Kaya Ayun. minsan, Oo. yung asawa ay nahumaling na sa kasambahay. Ay, ano ba yung nasabi ko? Masisisi mo ba naman? Ano ba yung dapat pala? Ano ba naman yun? Ano sa inyo rito? Ano Ayan. sa inyo dito? Ganito rin ba ang paniniwala nyo na ang babae dapat Ah. ay nakafocus sa gawaing bahay at sa pamilya? Aba, pwede ho kayong magbigay ng opinion at isigaw ninyo ha kung Sabihin nyo. nasaan man kayo ngayon. Hindi! Sabi nyo. Kaya, sumigaw kayo na, hindi! Oo, o kaya, oo naman. Oo, no. ganyan. O kaya, oo! Oo! Ayan. Ayan. At Speaker Boji D nagsalita na Aba. tungkol sa mga pahayag ng isang miyembro ng Kongreso tungkol sa mga kababaihan. Aba! Ano kaya ang sinabi? Alam mo naman si Speaker, Mr. Suave yan. Mr. Suave. Mr. Suave. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Chaplak, Hun 616. This time check is brought to you by ACS. The morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:20 na ng umaga. Tuloy ang ACS Balita. Mayorya sa mga Pilipino ay naniniwala na ang papel ng mga kababaihan ay nakasentro sa mga gawaing bahay at sa pamilya. Sa survey ng social weather stations, 83% ng respondents ang nagsabi 83 ha? na ang trabaho ng mga kalalakihan ay kumita ng pera. Ayan, Ibig sabihin, siya magtrabaho. Siya maghanap Sa buhay. bagay, biblical naman yun biblical yan. Biblical naman yun no? Lalaki ang talagang provider, maghahanap buhay. Habang ang mga kababaihan naman ang toka sa pag-aasikaso Saan? sa tahanan. Bakit? Yan ay inilabas na survey habang ginugunita ngayon ang International Women's Month. Women's Month. Samantala, Aha. 8% naman ang tutol dito. Sabi, ano yung survey na yan? Sino nag-survey niyan? At sino mga tinanong diyan? Baka puro lalaki tinanong diyan. At 9% ang hindi makapagdesisyon dahil nakatutok ang 29 Sa kanilang tagliran. Sa tagliran. Nasa 81% naman ang sang-ayon na ang pagiging housewife ay kasing fulfilling ng pagtatrabaho ng may sahod. Ayun. Habang 11% ang tutol. Yan. At 7% ang undecided. Lumabas din sa survey na kalahati o 51% ng mga respondents
ang naniniwala na kadalasang nahihirapan ng isang pamilya kapag may full-time job ang kanilang nanay. Ayun. Nako, Pakiulit mo nga yun, kumpara. Napansin to ng mga magulang. Ha? Pakiulit mo nga, bigyan diin mo nga yun. Lumabas din sa survey Aha. na 51% ng respondents ang naniniwala Oo. na kadalasang nahihirapan Ang ang alin? isang pamilya kapag Oo. may full-time job ang kanilang nanay. Full-time job. Ibig sabihin 8 hours. 8 8 hours na a day nagtatrabaho. na nagtatrabaho. Yung 8 hours na yon nasa opisina yun, nasa trabaho yun. Yung biyahe pa. Yung biyahe. Kaya Yun, nga talaga, talagang totoo yan. maraming mga wag magtatampo yung mga kababayan. At kami ni Kumbatsero dito pabor kami sa empowered women. Oo, tsaka doon sa pagtutulungan ng mag-asawa. Pagtutulungan ng mag-asawa, okay Sa po tayo paghahanap dyan. buhay. Bagamat kaming ni Kumbatsero dito, nasanay din na ang mga magulang namin, ang aming mga nanay, ay ilaw lang, ina ng tahanan. Nasa tahanan. Plain housewife lamang. Oo. Maliban nung ilang pagkakataon ng nanay ko, naging modista, nagbebenta, nagtitinda ng mga isda-isda. Pero yun nung panahong walang trabaho ang tatay ko. Si Nanay Benny ba may pagkakataon ba na tulad ng ibang nakikita natin na pag namamasada si Tatay Tunying sumasama? Hindi. Hindi niya ginawa. andun ang kanyang respeto saka full trust and confidence. Hindi rin. Meron kasi iba na nagkukonduktor yung misis. Oo, pangit ang totoo na Tricycle driver tapos nakasakay sa likod yung asawa. Jeepney driver pero nakatabi sa upuan. Pero paminsan-minsan kaya lang sumasama pag may pupuntahan luluwas ng Manila. Pero yung ikaw may sasama-sama. Oo, para Hindi. bantayan ang kanyang mister. Pangit yun. Pangit yun. Pangit yun. Sa survey din ba yun na lumitaw na pangit yun? Hindi. Pangit para kay tatay. Tatay. Huwag kang sasama. Binata. Dapat isinama sa survey yun eh. Ang bira. Ay, ano sa ninyo? Ayan, sasabi niya. Naniniwala ba kayo? Tama ba yan? Survey na yan? Sabi nitong si Teresita Atienza, natin to, regular listener natin to. Yung job ko sa business ni Habi ay full-time job pero magaling ako sa multitasking. Ayun. Ganun May sana. mga ganun naman talaga. Meron ganun. Sobrang galing. May mga nakikita ako dati na na ito babanggitin ko ang pangalan na wag sanang lalaki ang ulo ni Sheila Marcelo. Oo. Yung may bahay Si ni General, Rodel Marcelo. Tingnan mo, full-time siya sa opisina sa ABS dati, ABS-CBN sa DZMM. Pero nakatutok din siya sa kanyang mga anak. Totoo. Pati doon sa mga assignment, mga ng mga anak. Bibilib ka nung kay Sheila. Nakakabilib yung mga Kaya ganun. kilala ko lahat yung mga anak niya dahil doon po ano po yung mga anak niya sa opisina. Nag-aabulan doon. Ay, sila, General Rodel. Merong ganon, nagagawa ho yun. Yung mga ganong mga ina. Si yung pamangkin ko, si Maris. Si Maris Baha Trinidad. Ganon din. Magaling, kahit na nagtatrabaho sila, full-time na mag-asawa, pero natututukan ng gusto yung kanilang mga anak. Napakahirap po nun. Pero Mahirap lalo pa yun. sa isang ina, halos hindi na makatulog. Wala nang panahon sa pagpapahinga. Pero nagagawa po yun sapagkat kailangan talagang magkatulungan ng lalaki at babae, especially sa panahon ngayon. Kahit malaki sweldo ng asawa ng lalaki, sabihin natin, ngayon malaki sweldo, malaki ng matatawag kapag ka ikaw ay may 30,000 na isang buwan. Pero noon yun. Ngayon, yung 30,000 mo, kung nangungupahan ka, nangungupahan ka, meron kang anak na pinag-aaral, tapos ang asawa mo walang nasa bahay lang. Kulang na kulang yun. Kulang na kulang po yun. Kaya dapat talaga may pagtutulungan ang mag-asawa. Pero magkasundo sila na may panahon sa kanilang mga anak. May oras pa rin. Kaya nga, dumarating ang pagkakataon na nagre-reklamo na yung babae. Lalo na kung naghahanap buhay din. Dahil yung lalaki, pareho lang naman tayo naghahanap buhay. Yung mga nagkakasitahan. Doon ang magka-umpisa. Mas malaki pa nga sweldo ko sa iyo. Ayun, lalo na kapag dumating na sa puntong gano'n. Maghukas ka nga pinggan! Oo na.
Magkano ba sweldo mo? Ayun. Di ba? Yun na. Yun na yun. Yun Ako, na. simula na ng pagguho ng tahanan yun. Talaga, pag ganun. lalo kapag nagkasitahan sa pera. Oo. Alam niyo, yung pong hindi naman maiaalis na napaka-importante po ng pera dahil nakasandal. Marami, yung gastusin mo lahat, Gastos sa bahay. nandun, kailangan yan eh. Pero kapag ka dun, yun ang pinagmitsahan ng argumento ng mag-asawa, lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. May kasama pang pride yan. Siya pag sinabi, mas malaki sweldo ko sa iyo Nako, ayun na. patay na tayo dyan. Tumigil ka na nga sa pagtatrabaho, ikaw na lang andito sa mga bata. Nako, ayun na. Patay na yung lalaki, si Yung siyap-siyap house band na. house band magiging na. ganun. Yun na. Yun Yun na. ang, Yun ang susunod na problema. tanong namin sa inyo sa Father's Day. Abangan nyo yun. Abangan nyo ba? Abangan nyo yun. Abangan nyo naman yun. Ngayon Women's Day ngayon International Women's Month. Samantala, Yeah. nagbigay pugay naman si House Speaker Faustino Boji D sa mga kababaihan sa pagdiriwang ng National Women's Month. Sa kanyang video message, sinabi ni Speaker na ang pangako ng Kongreso na panatilihin ang dignidad, kaligtasan at pantay na boses ng kababaihan sa lipunan. Kinilala rin ng leader ng Kamara ang mga kababaihan na katuwang ng Kongreso sa pagpapaunlad at reforma ng bansa. Gayon din ang kanilang papel bilang mga leader at tagapagtanggol ng karapatan para sa pagkakapantay-pantay. Git ni Speaker D, ang pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kababaihan ay dapat isabuhay araw-araw, hindi lamang tuwing Women's Month. Sa bawat Pilipina, ito ang aking mensahe, huwag mong malitin ang inyong tinig. Ikaw ang bukal ng lakas. Ikaw ang leader ng ating panahon. Ikaw ang makabagong babaylan. Dahil sa iyo, ang kinabukasan ay mas makatarungan, mas inklusibo, at tunay na para sa lahat. Maligayang National Women's Month. Mabuhay ang kababaihang Pilipino. Kala ko ako'y kausap ni Speaker Boji D. Feeling ko tuloy, dalagang Pilipina ako. Nadali tayo doon, Speaker. Nabigyan mo kami ng isang maganda ron, Speaker. Maganda, pati ilaw. At pati yung bigote. Pati bigote. Mukhang planchadong nasuklay ng maayos. Bagong suklay, Ginawa ng Speaker ang mensahe sa kababaihan matapos... Naku, pinaalala mo na naman. Ito na. Pinaalala mo pa. Alam mo, wala sa script ito eh. Pero mukhang idinagdag eh. May nagdagdag May dito nagdagdag. Matapos, Ano? ang sinasabing paglapastangan sa kababaihan Matindi. ng isa sa mga miyembro ng Kongreso na lumilingon sa tawag na Jesus. Jesus pa pala pangalan nitong si Congressman Bong Suntay. Ganun. Representative Jesus Bong Suntay. Matindi. Ang ganda pala sinabi ng pangalan niya. Naku, inulit pa pala dito yung kung ano yung mga sinabi ni Hindi ba nag-sorry na? Hindi ba nag-sorry na siya? naman na? Ang sabi ho ng Women Power ng DZRH, may Women Power pala ng Women DZRH? Power ang DZRH. Sabi nila, meron silang statement dito na we forgive. Nagpatawad na pala. We forgive, but we don't forget. Mas matindi yun. Matindi yun. Mas matindi yun. Ito po ay may imprimatur ni Aling Tina at may nihilobstat ng Chairman Emeritus ng Women Power na si Mother. Si Mother. May ganun ha. May ganun pala. Matindi talaga yung si... We forget. We forgive. We forgive. But we don't forget. Yeah. Para mga Amazon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Napaigtad tuloy si Kuyang Arnel Berceles eh. Ernel, umaga po. Nabasahan tuloy tayo eh. Oo, tama. May mga binanggit siyang mga Bible verses dito. Oo tungkol sa... At ito'y tumutugon at tumutugma doon sa survey. Tama. Bachero. Ito po yung survey. Ang babae daw po'y dapat na nakatuon sa pamilya at saka sa gawain sa bahay. Sa unang Timoteo 2:11 hanggang 12, Ano sabi? sa 11 ay ganito ang ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong
pagpapasakop. Sa kanyang asawa. no? Oo, yan yung 11 Yung 12. sa 12. Ngunit, hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ako, linaw pala ng nakalagay Specific, sa Biblia. Specific eh. Kaya ako, lagi akong tahimik. Hindi. Sa babae ito. Huwag kayo makakamali. Sa babae. Ulitin ko, ha? Uulitin ko. Baka nagkamali kayo narinig. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. So, hindi pala... Kundi, Ano raw? tumahimik. Yun. So kahit na pala ang babae ang naghahanap buhay at si lalaki housebands o kaya pareho Pareho sila sila nagtatrabaho naghahanap buhay, pero mas malaki sweldo na ang kita ng babae, wala pa rin siyang kapangyarihan. Hindi pa rin ipinahihintulot ng Diyos Na siya ang maging makapangyarihan sa kanilang tahanan. Oo. Di ba? Kaya Ito dapat nalalaman ito ng at nababasa itong ng mga kababayan natin. pero sasabihin mo, hindi! Ano? Upo! Yung pinggan. Mabira. Magurong ka na. Disgrasya. Ay, nako. Magandang umaga po sa lahat ng mga misis ng tahanan, lalo na po yung mga misis ng tahanan na alam po namin na madaling araw pa, ginagayak na po yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Marami tayong ng kanilang kababayan mga ganyan. asawa, nung kanilang asawa, ano po? At habang malayo ang kanilang mga anak at asawa, alang ginawa yan, kundi maghanap ng makakalikot sa bahay, lilinisin, Ay, at ayusin. tinutukoy mo yung plain Plain housewife. At pagdating naman ng gabi, pagdating ng mga bata at ng tatay, nakahain na. Nakahain na. Minsan nahuhuli yung tatay. Pagdating ng tatay, ano Pagdating naman? ng tatay ay naka-rollers na po. At naka-duster. At naka-duster po si nanay. Bagong paligo. Ayun. Bagong Ganun paligo. sana. Lalo na po kung araw ng sweldo. Oras po natin, Aji, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Samsihun. 6:34 ng umaga, ang ating pong malakas promo team ay nasa Barangay 700 Adriatico, Malate, Maynila. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay intimidated. Sa Tagalog ay tinakot. Tinakot. Sinindak. Yan po ang... Saan ba galing yan? Ano bang balita natin na merong intimidation na pangyayari? Yan yung sa hazing, kumbatsero, sa sa Cavite. hazing. May namatay eh. Oo. May namatay na naman sa hazing. Ang sabi daw po nung tatay nung bata, he believes that his son was intimidated into joining the fraternity. Ayun, tinakot. Kumbaga, ayaw naman, pero kailangan niyang gawin. Siguro, binubuli. Kung hindi, hindi siya sasali, tuloy-tuloy yung kanya. Ay, kawawa na may inabot ng batang yon. Oras po natin, 6:35 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang dalawang nalalabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nangangahulugang
gugulong na ang proseso at iaakyat ito sa plenaryo. Sa botong 54 ang pabor, isa ang kumontra at walang nag-abstain, dineklara ng House Committee on Justice na ang ikatlo at ikaapat na impeachment ay kapwa naglalaman ng recital of facts na kapag napatunayang totoo'y isang impeachable offense. Matapos magbotohan, inaprobahan po ng panel ang motion para mag-issue ng abiso kay VP Sara na sagutin ang 2 impeachment complaints sa loob ng 10 araw. Ang reklamo ay nakasentro sa aligasyon ng katiwalian, pagkabigong ibunyag ang ilang mga ari-arian sa kanyang salen at maaring nakaipon ng hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Kumusta na po kayo mga textmates, mga text partners? Lalo na ang mga misis ng tahanan. Ayan, tinan mo. Huwag naman kayong masyadong magalit. Medyo chill-chill lang. Lalo na yung mga kababaihan na hanggang ngayon hindi pa rin maka-get over kay Congressman. Ang ganda nga pala ng pangalan ni Congressman Bong Suntay, Kumpachero. Jesus. Jesus pala ang kanyang pangalan. Jesus, ang diba? ang nagtuturo pa naman na ni mag-isip ka ng kahalayan sa isa-isang babae. Ni mag-isip ha? Ni mag-isip. Yung mag-isip ka pa lang, nagkakasala ka na. Ang nagturo pa naman nun ang Panginoong Jesucristo. Kaya anyway, nag-sorry na po si Congressman sa plenary. Paano ba nag-sorry? Sa plenary. Meron ba tayong audio nun, Jerry? Kasi dun sa committee mismo, wala, hindi naman siya sorry doon di ba? Tingnan niyo yung official Facebook page ni Congressman Bong Suntay at doon na lang natin sungkitin. Official naman yun official naman yung kanyang paghingi ng paumanhin doon Ayun yung padala ko sa iyo sa group natin. Ayuel, pakinggan nga natin ano ba? Yung kanya yung bang paghingi niya ng paumanhin ay hindi na sinundan ng pangangatwiran? Hindi na. Kasi kapag ikaw nag-apologize at sinundan mo ng kasi naman kaya ako nasabi yan ganito naman walang naman yan fiction lang naman yan kapag sinundan mo pa ng ganun parang hindi sincere. Hindi sincere ang ang paghingi ng paumanhin. Basta kahapon nga pinayuhan na natin siya kaya yung diba? Sinabi niya nothing sexual, there is nothing immoral doon sa kanyang sinabi. Binanggit niya sa kay Congresswoman Jervil Luistro yun doon sa nung pinapa-strike off the record. Sinabi niya yun kung ako doon nahimasmasan ako atras naku pasensya na po kayo. At ako naman sa kagustuhan kong magsalarawan ng iba pang mga tagpo ng katulad nung kay VP Sara
Yun ang naisip yun niya. ang naisip ko. Ayun. Ito po, pasensya na po kayo. Pasensya na ganun po sana. kayo. Kung Kaya ganun lang, sana. there is not, ano yung desire? Ano yung... Nating sexual ba yun? may- Immoral? Yung nating immoral? Nag-init. Tsaka yung paraan pa niya ng pagkakasabi, parang Parang ganun eh. parang may gigil pa eh. Di ba? Alam ko, parang gustong tumayo ni Congresswoman Luis Stewart, kunin yung balisong niya eh. May balisong pala sa May gilid bali- si Congresswoman may balisong na- Luis Stewart. Buti na lang kamo. Batangge niya yan eh. Siyempre. Kasi nga, pakinggan lang natin. Congresswoman, sandali lang ha. Papakinggan lang natin yung paghingi ng apology ng walang kuskus balungos. Itong si Congressman Bong Suntay. Come in, Congressman. Come in! The Honorable Bong Suntay for his manifestation. The Thank you very Honorable much. Bong Suntay is recognized. Madam Speaker, Women power pala yan. sa pagdinig ng komite, may mga pahayag na nabitawan na naging sanhi ng matinding reaksyon at pagkabahala mula sa iba't ibang sektor. Nais kong kilalanin ang mga damdamin na ito. Tunay at mahalaga, tunay at mahalaga. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihan at mga grupo na matagal nang lumalaban para sa dignidad at pagkapantay-pantay ang nagpahayag ng kanilang saluluobin. May mga interpretasyon na naganap sa mga nasabi sa pandinig, sentimento na ginagalang ko at pinakikinggan. Madam Speaker, nakapagpaliwanag na rin po ako at ginagalang ko naman ang lamdamin ng aking mga kasamaan dito. Ngunit inuulit ko po, during the hearings, I was arguing on principles that lawyers and legislators should know. That the person cannot be held liable for mere thoughts, imaginations, or associations without an overt act. That is a legitimate argument in any constitutional discussion, criminal or constitutional discussion. Pero kagaya ng sinabi ko, the analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. Ilang beses ko na rin sinabi na that was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. Ngunit kagaya ng sinabi ko, at maraming beses ko na rin inulit, there was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Kaisa nyo ako at hindi ko po layunin na makagambala sa mga nais gawin dito. My record on women's welfare is real. The gender Okay na. Ah. Akala ko wala nang paliwanag. Akala ko parang may justification. Tama na. Nangapiran pa eh. Tama na. Nangapiran pa eh. Bihira naman. Akala ko okay na eh. Pambihira. Gusto pang magwala na naman ng si Mother dito tsaka ibang si Ara Espiritu ayan tsaka si Kisses Sabson, si Aling Tina, si Jackie. Women power dito sa DCRH. Napapatindig kaya inuulit yung statement nila eh. We forgive. But We don't forget. man. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! Ala ko, ayos na. Yung sinasabi natin. Pag magsosorry, Sorry na. sorry na, tigil na, wala nang karugtong na Actually, ganito, wala namang malis yun. Ano walang malis yung nag-iinit ka? Saan ka naman nakakita ng nag-iinit? Yung iba nga, umiinom pa ng gamot para mag-init eh. Ikaw nakakita ka lang ng maganda, nag-iinit ka na. Pambira naman si Congressman. Ayos na eh, gusto ka na nga namin patawarin eh. kahit hindi kami babae. Kahit hindi kami babae, pinapatawad ka na namin, Kong eh. Pambira naman ano ba naman yan? Anak ng bakang dalaga naman di bale, basta sikat na sikat ka na ngayon. Ayun lang, pwede ka nang magsenador. Sikat na sikat ka na. Kilalang kilala ka ng lahat ngayon. Kaya lang, yun nga, sabi ng mga nakakakilala na sa'yo ngayon, tatandaan ka namin. may pagbabanta pa. May pagbabanta pa. Ay, nako. Nanang
Ako po. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Pabatiin muna natin yung ating bisita, Sige kumbachero, nga, tapos magko-commercial tayo para tuloy-tuloy. Okay ba yun? Sige, kausapin natin ang babae sa kortina. Ano ba yan? Ano ba yan? Susungaw siya sa kortina. Hahawiin ang kortina at babati na gano'n. Parang gano'n. Pwede lang gumawa ng pelikula na si Congresswoman ng BDEP, ang mga eksena perming nasa backdrop niya ay kortina. Iba-ibang klase po ito ng kortina. Congresswoman Jervin Luistro ng Batangas. Congresswoman, magandang morning. Magandang morning po. Si Ka Jerry po. Napapaisip tuloy ako kung saan ako lilipat sa sunod. Ano yan? Ang babae sa kortina. Good morning, Jerry. And good morning sa lahat ng mga viewers ng Dos por Dos. Nakakapaisip talaga. Di ba? Nung huli po tayo nagkita, yan din ang pwesto nyo, ha? Yan din yung backdrop niya. Pero maganda naman. In fairness, napaganda po ng choice nyo ng kortina. Pero meron po kaming i-offer sa inyo kung gusto nyo ng mga kortina na medyo Ibang style. ibang style, i-message nyo lang po ako. Meron po. PM is the key. PM is the key. Congresswoman, batiin nyo po muna yung ating mga kababayan at mag-break tayo sandali. Go ahead po, Congresswoman. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng Dos por Dos dito kay Ka Jerry at saka kay Ka Tunying. And most especially sa aking mga kababayan mula sa ikalawang distrito ng ating lalawigan ng Batangas. Okay, magkape-kaping Batangas muna kayo dyan. Kaping Barako muna kayo dyan. At kami po yung magbe-break sandali. Ito Ay, naku naman. Ayun, Sana all. Thank you. Salamat po, Congresswoman. Sandali lang po. Si Congresswoman Jervin Luistro, siya po ang chairperson ng House Committee on Justice na kahapon ay nagpasya at that there is sufficiency in substance dun po sa pangatlo at pang-apat na complaints. Sandali po lamang, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam, Gochaps, Sihun, Gochapsahun, ayun. 7 minutes bago ang alas 7. Natibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Balikan po natin si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, ang tagapamuno ng House Justice Committee. Congresswoman Luistro, magandang morning! Good morning once again sa lahat ng ating mga viewers ng Dos por Dos. Opo, okay. What's next? Ngayon pong nakapagpasya ang panel, yung Committee on Justice, na sufficient in form and in substance, ito pong dalawang impeachment complaint. Kagaya po ng narinig nyo kahapon, bago nag-adjourn ang committee, nag-issue na po tayo ng notice sa Vice President for her to file her answer to the 2 impeachment complaints sa loob po ng non-extendable period of 10 days, no? Mm-hmm. Ito pong answer na ito, dapat bukod sa kanilang pagfa-file sa committee, dapat i-furnish din yung ating complainant. Mm-hmm. Ang complainant naman po, simula sa araw na natanggap niya itong answer na ito, ay binibigyan natin ng 3 araw, calendar days, Puro calendar to days. file her Calendar days reply. yan. Mm-hmm. Yes, Katunying, this time puros calendar days. Mm-hmm. And then, yung kopya naman ng reply, dapat i-furnish din sa ating Vice President. And from the date of receipt, the Vice President is given as well another 3 calendar day period to file her rejoinder. Kamukha ng nasabi ko before, we call this responsive pleadings. Kaya responsive, dahil nagsasagutan sila, no? Ito yung tinatawag na nating 3rd stage. Lahat dokumento ang umaandar. Yes. As a matter of fact, bukod sa responsive pleadings, the parties should start as well
submitting their evidence to the committee. And if there are affidavits and counter affidavits, they must be sworn in as well before the Justice Committee. Kapag kompleto na yan, the responsive pleadings and all the evidence, the Justice Committee shall determine whether or not there is sufficient ground that supports the impeachment complaint. That is the entirety of our third step. Third step pa lang Now, yan. Apo, okay? In the assumption na nagdesisyon ang committee na may sufficient ground for impeachment, we proceed to step 4. Which is? Ang step 4 na our step 4 is the hearing proper, no? Hearing. Dito na po natin makikita na mag-appear before the Justice Committee. Una ay complainants, and then we have the witnesses, and of course we will be inviting as well the respondent who is the Vice President. So sa, Ito yung palaging napag-uusapan. Katunying ka, Jerry, paano kung hindi dumating ang Vice Presidente? Yes. Let us understand na yung presence niya during the hearing proper is part of her due process. No? In other words, the prerogative belongs to her. Whether she wants to come or not to come, that is actually her options, no? So pag natapos yung hearing proper, punta naman tayo sa step 5. Dito sa step 5, mas mabigat na botohan ang magaganap, no? Sapagkat kung dun sa mga naunang steps, we are requiring only, or we are required by the rule only by simple majority, meaning majority of present, Yes. so long as there is a quorum. Dito sa step 5, iba. Majority of all members, regardless Of the of the committee. present and the absent members. Oh. So, Ilan po yung itong total step 5 natin, ilan po yung total membership Katoy- ng Committee. committee including the ex officio? what I know is 39. 39. I think ang alam ko ako yung pa 40. Apo. Tapos we have 15 ex officio members who are allowed to participate and to vote. So mga 55 in total ano ang 55. Yeah, 55. ang members. So doon po ay majority of 55, meaning that's how many? 28 mga ganun. Tama ba? Tama, Bujara? tama. Oh, 28. 28. At least We will 28. assume we will assume that the 15 ex officio members have manifested their intention already to join para makasama sila doon sa computation ng total number of members Members sa present committee. and 1/2 plus 1 to constitute the majority of the same. Ang haba ho pala ng proseso Proseso. na ngayon, ano? Hindi katulad dati, once na ma-declare na sufficient in form and substance, diretso na kaagad Baka na kaagad sa plena- hearing. Oo. Sa hearing muna. Kung, sa hearing. Yung iba, dinidiretso na kaagad sa ano. Pero dun po sa hearing, Congresswoman, parang korte na ba yan na maglalabasan na ng mga ebidensya at yung mga binabanggit bang bank accounts ay mabubuksan na dyan? Pwede na bang pabuksan ang bank accounts dyan kahit nasa committee level pa lang ang hearing? We are inclined to believe that this is the best opportunity para ilabas ang ebidensya. Because that is very significant for the members of the Justice Committee to decide the existence of probable cause, which is in our step 5. No? And we have to understand as well na ang Justice Committee ay pinagkalooban din ng batas ng power of compulsory process. Ito yung tinatawag natin na issuance of subpoena, duces tecum, if it pertains to relevant documents, and subpoena ad testificandum, if it pertains to significant witnesses to be presented before the hearing. No? So, both parties actually can file the necessary motion in order that they may avail of the compulsory process of the Justice Committee to issue
subpoena duces tecum, that is for the document na gusto mong ipaproduce, like bank records. Yeah. Yes. Okay? In other words, Subpoena ad testificandum, kapag gusto mong i-compel, let us say, an official of COA to appear before the Justice Committee. Hindi po ba pwedeng i-invoke ni Vice President yung bank secrecy law kapag ka po sinubpina nyo ang bank records? If you will check, Katunying, no, the exception to the bank secrecy law is impeachment proceeding. As a matter of fact, that is the reason why in yesterday's hearing, I volunteered to the members of the Justice Committee the information that the records of the bank are protected by the bank secrecy law, and we cannot therefore expect the complainants to have attached already the bank records because that is prohibited. That's right. As a matter of fact, impeachment is the only avenue where you can look into and avail of the documents without violating the bank secrecy law. Oh, yung pala. So kung meron pong attachment ang kanilang reklamo, kaya if they are able to present any document relevant to the bank records, tapos po ay na hindi nyo pa pinasasabina, kung po yun, those pieces of documents will be set aside, ano? Or ignored, or ano ba? Ang tawag ng mga abogado doon, inadmissible. Inadmissible in evidence. Hindi pwedeng tanggapin. No? So, the only way na pwedeng ma-request itong copy ng bank documents is by the compulsory process of the Justice Committee to compel the bank to produce this bank documents. Pero kailan and that po, is by way subpoena duces tecum. Kailan po sa mga darating yun? nag-aaral po ng batas. Actually nare-refresh po kami ni Kumbachero because in 2000 or 2001 when former President Erap was subjected to impeachment trial sa Senado, naririnig naming mga tricycle driver yan. Ano ba yung ad testificandum ad subpoena duces tecum na yun? But anyway po, yung tanong ko, and what will compel the committee to issue subpoena duces tecum doon po sa mga bank records na yun? Basta ba sinabi lang nung complainant na Madam Chair, pwede po ba isubpoena ninyo? Magbubutuhan pa ho ba dyan? Well, I think it is best kung pagbotohan yan, no? Because we have to remember that Justice Committee is a collegial body. The only way to come up with a decision is by way of voting of the members, no? And considering the significance of the bank records, I am inclined to believe it should be submitted to vote. No? So, doon po ba sa mga complaints, pasensya na kayo, magiging preemptive po itong question na doon po ba sa mga inisa-isa nilang yung recital of facts na binabanggit nila, kung po ba sobrang relevant and material po ba yung pinag-uusapan nating bank records? Bank documents? Well, I cannot speak for myself, but according to the majority of the justice members, yes, bank records are relevant because the statement of facts or the recital of facts provided the income of the respondent and the improbability of having rose the amount maintained in the bank out of the income which is being generated, no? And you will remember Congressman Terry Ridon, in giving his manifestation, shared the two SALN already. Ayun, and sa apparently, this SALN are not proportionate, should I say, or consistent to the amount which was being generated by the respondent during the relevant time. Nako, maganda palang
mapanood yan. At sigurado naman, Congresswoman, Parang ganito siya, Katunying, no, Ka Jerry? Kung ang isang empleyado ng gobyerno, pumasok ka, isang taon ka pa lang, ang sweldo mo'y 10,000 a month. Kwentahin Dapat yan. ang lumabas sa salin mo ay 120,000 lang. And that is on the assumption na wala kang gastos. expenses, no? So I think this is the argument that Congressman Terry Redon was trying to arrive at nung pinakita niya sa screen itong dalawang salin ng ating Vice President, no? I think during that time, because that is 2023 and 2024 pala, no? So, ibig sabihin, VP na siya in 2022. But prior to 2022, I think she was mayor or vice mayor, and the argument that Redon was trying to arrive at, given the income that is provided to that public official, how was she able to arrive to this amount of whatever's reflected in the SALN, tapos ibabangga mo pa yan doon sa bank records, no? Which he's trying to allege, no? That's why, according to the majority, and it has been ruled upon, pinagbotohan yan, no? At ito yung argument, at least, of a huge number of members of the Justice Committee. Relevant documents ang bank records. Yung po palang mangyayari sa Step 5, para siyang mini trial na, no? Mini trial na para bagang dati kasi ang ina-anticipate namin yung impeachment trial mismo, no, sa Senado, pero listening to you, parang trial na. exciting din palang makita ng tao yung step 5 na sinasabi nyo. Are you required to go through that step 5? Pwede ba sabihin nung naramdaman nung grupo ni VP Sara na kakatayin ako dito, pwede ba? Hindi, suko na ako, dalhin nyo na sa Senado. Skip this. Pag-usapan, dalhin nyo na sa Senado para tapos na kami sa House. Kasi talo ako dito sa House, baka may ganon. I don't think that is possible, Katunying. We can only shorten. Pwede lang natin paigsiin ang proceeding ng Justice Committee, perhaps via a motion and vote to be raised by the justice members themselves, no? Halimbawa, overwhelming na. Tapos, justice member mismo ang magre-raise ng motion. It is believed that we have presented sufficient and overwhelming evidence already, more than the required quantum of evidence, which is probable cause in step 5. We are submitting the case for the determination of probable cause already. Remember, Katunying, isa lang naman ang kailangan mo ma-prove for you to be able to convict a respondent in the Senate trial. No? Kasi dito sa amin, probable cause lang. That is why during our last interview, I was always comparing the proceeding before the Justice Committee to a preliminary investigation by a prosecutor. That's right. No? Pag nakakita ka ng probable cause, file mo na sa court. And that court is the Senate. No? But for the purpose of convicting or acquitting the respondent, it is not the Justice Committee. It is not the House of Representatives. It is the Senate which is empowered either to acquit or to convict the respondent. Saka, total, kayo po ay, at the end of the day, kayo po magiging one of the prosecutors dito, no? Dapat kayo mismo, kayo hindi mismo. ako sigurado. Kung sakali, dapat kayo mismo ay kumbinsido na meron kayong, sabi nga ni Boying Rimulya, may reasonable certainty of conviction. Kayo mismo ay dapat naniniwala doon before you even agree that to vote to impeach the Vice President, di ba? I don't know if I was able to share this with you. The chairperson doesn't vote, no? Wala tayong kapangyarihang bumoto as chairperson. And the only occasion na pwede tayo bumoto as chairperson
is only in cases of tie. Ayun, We will be the lang. tiebreaker. Siguro po, i-rephrase ko, Yeah. meaning if you will be assigned as one of the prosecutors, dapat kayo mismo ay kumbinsido na dapat siya makonvict. Siguro yung aking appreciation of the case, sa akin na lang, no? Sa akin na lang. But I cannot actually articulate that because I am bound to be as impartial and as independent as possible, being the one who is presiding the proceeding. Yung pong timeline natin lang, ano, yung including the responsive pleadings, halimbawa walang magiging delays, kailan po magsisimula yung step 5, yung pong parang preliminary investigation hearing? Katunying wala tayong prescriptive period per step. Apo. The only prescriptive period that was provided by the rules is the period of 60 session days within which the Justice Committee should be able to transmit the committee report to the plenary. Pero walang specific period given to each step. As a matter of fact, even the determination of form and substance, wala kang makikita sa rules kung gaano katagal namin dapat talakayin yon. The only period that was provided, dapat matapos mo to within the period of 60 session days. At dapat ang committee report nasa plenary na within the period of 60 session days. 60 session days, hindi calendar days. No, this is session days. Session days. Ang nakita ko lang sa rules na calendar days ay yung period ng filing ng responsive pleadings. The rest are session days. Are session days. Ayun, malinaw na at mukhang doon sa prosesong ipinaliwanag ninyo ay sinunod nyo na mismo kung ano yung naging guidance ng Supreme Court. Resolution ng Supreme Court para wala na maging problema. Naitanong na lahat tungkol dyan. Doon na lang ako sa congresswoman sa survey. Ito, may survey sa mga kababaihan. Opo. Na ilan yun? 83%. 83% daw po ng mga respondents sa survey ng SWS ay naniniwala na ang papel ng mga kababaihan ay dapat nakasentro sa mga gawaing bahay at sa pamilya. Ayan. Ito ngayon ang tanong. Kayo bilang isang congresswoman ngayon at ang daming yung ginagawa ngayon sa impeachment na yan at sa iba pang issue. Paano ninyo pinaniniwalaan nyo ba itong resulta ng survey na ito? At paano nyo ginagawa na ang ina ng tahanan kahit super busy natutugunan ninyo na kayo ang talagang in charge sa tahanan, sa pamilya, ilaw ng tahanan sa pamilya. Well, I see to it na I am able to manage my time, no? Na as soon as I finish my work in Congress, diretso na ako sa bahay. And, I spend time with my children. I spend time with my husband. Kung meron mang activity or event na kailangan kong samahan sila, I do join them para ma-fulfill ko naman yung duty ko as a mother and as a wife to my husband, mother to my children, and wife to my husband, no? And I do not totally agree to that survey because as you can see, hindi lang pambahay ang maraming kababaihan ngayon. Hindi lang pampamilya ang maraming kababaihan ngayon. As a matter of fact, no less than the Vice President is a female, right? And she's occupying the second highest position of the land, no? So, at ang dami na rin ng naging mga women leaders in our country and even in international organizations. Nakita nyo sa ICC, puros babae yung judges ng pre-trial chamber, di ba? So, siguro mas accurate na sabihin na mga babae, hindi lang pang tahanan at pang pamilya, pang komunidad din. Kala ko pang sports pa. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Alex Iyaga, di ba? Alex Iyaga. Si husband nyo ho ba, ano bang position niya yun? Mayor? Ang asawa ko ba? Apo.
Sorry, ang signal natin actually nagpuputol-putol. Aba. My husband is the mayor in our hometown. That is Ayun. Mabini, Batangas. Mabini, And just Batangas. for your understanding, that is the town of Anilao, which is the birthplace of scuba diving in the Philippines. Ayun. Ganda nun, ano? Eh, Anilaw. Nakapag-advertise pa ako. Hindi, tama. dapat lang. Dapat Dapat lang. lang. Oh, so, yung mga gustong mag-scuba diving dyan sa Anilao, pumunta kayo sa Mabini at maririnig nyo rin ang kwento ng ating dakilang lumpo. Sorry, I wish to correct that, Catherine, no? Kasi palaging merong misinformation about Mabini as birthplace of Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini po ay ipinanganak sa Barangay Mabini, bayan ng Tanawan City. Tanawan. But I think our founder was very much inspired by Apolinario Mabini, and that is why our town was named after after him. Apolinario Mabini. Mahirap talaga Mahirap talaga makipag-uwi. Tinatanong nasa daw ang bahay ni Apolinario Mabini, saan daw inilibing si Apolinario. Anyway, Congresswoman, maraming salamat po. Alam naming magiging napaka-busy po ninyo. Inagaw po namin ang malaking oras niyo po ngayon. Totoo po ba na ang pangalawang presidente ng Pilipinas ay si General Miguel Malvar? Parang hindi ko na nabasa yun. Mahirap makipag-usap. Minsan sa abogado, ang daming alam eh. Opo. Congresswoman, salamat po sa inyo at thank you again for educating us sa umagang ito. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga kababayan from Batangas 2nd District. Uuwi po ako. Naging busy lang. Thank you. Thank you. Si Congresswoman Jeremy Luistro, ang babae sa kortina. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 24 na minuto na ang makalipas ang ikapito na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Mainit na Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, full-blown hearing ng Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara aarangkada. Senator Ping Lacson sinagot ang panibagong banat ni Senador Rodante Marcoleta sa pamamagitan ng isang kasabihan sa Chinese. Congressman Bong Sontay nagsorry na kay Ann Curtis. Secretary John Vic Remulla itinanggi naman ang sinasabing pambubugbog kay Governor Daniel Fernando. Green Hill Shopping Center na natili sa listahan ng notorious markets ng US Trade Agency. At itong driver na huling nagmamaneho ng laseng, binawian ng lisensya ng LTO. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH.
Ay nanalo na, kumbatsero! Sa Adriatico, Malate, Maynila. Naroon si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Katunin ka, Jerry, I move that the winner of our promo be subject to investigation prior to the impeachment of the case. Grabe yung mga pinag-usapan nyo kanina. Ang lalalim na mga... Lalalim, Oo. Tignan mo naman, natulala yung winner natin. Talaga, Yan ba si, Ano nyo po? Huli Labaro. si Carlos Yulo ba yan? Di ba Huli taga Labaro. Malate yan? Julio. Tatay Julio. Tatay Julio, palagi ka nakatune in sa DZRH. Hindi na masagot yun. Ano? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Ayun. Pinakabisado mo kasi eh. Yung mga testificandum. Tatay Julio, ano ba ang trabaho mo? Taxi driver, sir. Taxi driver. Taxi driver. Ayun, sa'yo ba yung taxi? Hindi ho, lalabas ko lang. Magkano ang boundary ngayon, tatay? 1-2 po. 1-2. Ano, nakukuha ba? Nahihirapan na nga ho ako eh. Oo. Nahihirap ang biyahe na ng taxi ngayon. Magkano ang natitira? Natitira lang ako mga 400 hanggang 500. 400 to 500. Gaano katagal, kahaba ho yung Ano yun, biyahe nyo? 24 oras. Maghapon. po. Maghapon. Anong oras po ang labas nyo at anong oras uwi? Alas 3 na madaling araw Alas 3. hanggang alas 10 ng maga. Uso pa ba Nauwi yung na ako. Uso pa ba yung pitik ng metro, tatay? Ay, akin ho, walang pitik yan eh. Parehas ho yan eh. Yung kontrata, yung hindi na ipagaganahin yung metro. Ay, hindi ho, sa Okada, wala nangungontrata. Bawal. Bawal. Sa Okada pala kayo may standby? Doon ako sa Okada. Nananalo ba kayo sa casino? Ay, hindi po. Habang Sa labas lang ako. habang walang pasahero, Nag-aantay kami ron. Kala ko nanonood kayo ng fountain doon pag ano. Pwede pumasok doon, iihi. Hanggang dun lang. Ang mga nagiging pasahero nyo, mga Pinoy din o mga foreigners? Mga Pinoy, may foreigner din, sir. Pagka foreigner, paano nyo kinakausap? Metrohan lang, sir. Hindi. Metro ko na lang. Oo, hindi. Minsan, dinadagdagan naman nila ang bayad. Paano nyo tinatanong kung saan pupunta? Halimbawa, Where are you now? Ganun na lang. Hindi nga, sample. Halimbawa, may dumating na Amerikano. Kano? Sir, Isang kano? where are you going? Where are you going? Ganun na lang. And then? Pagkatapos, sumagot. Halimbawa, sumagot. I'm going home. Adriatico. Kalimitan, sir. Adriatico. Sa Malate, Adriatico. Tapos sasabihin nyo na, 3,000 pesos. Uy, yun, napakalaki nun. Napakalaki nun. Bawal yun. Magkano ba mula Okada hanggang Adriatico pagka metro? Mga gano'n? Mahigit lang 200, sir. Lapit Mga lang. 250, 260, ganyan. Kapag ka gano'n, inaabutan ba kayo ng tip? Binibigyan naman 300. Gano'n? 300. Tinan mo na. Hindi, 300 na ibinibigay. Wala na sukle, gano'n. Akala ko naman may extra pang 300. Wala, sir. Walang gano'n? So kayo talaga, hindi kayo nangongontrata? Hindi. Puro metro lang, sir. Yung mga kasamahan ninyo, may mga kilala ba kayong nangongontrata? Yung iba, sir, hindi ko alam. Mahirap magsalita eh. Kaya nga. Pangangaralan nyo na lang, pagsasabihan nyo na lang. Kasi yan din ang nakakasira sa buong taxi. Madadama yung iba. Oo. Tsaka pagka pala, mabalik lang ako doon sa customer nyong, pasahero nyong Amerikano, saan ho pumupunta doon? Nakikipag-date? Minsan, sir, sa Terminal 3. Diretso na sa airport. Pauwi na. Hindi yung pupunta ng Adriatico. Wala na bang mga good girls with bad habits dyan? Yan napunta, sir, sa ano? Saan? Sa Baylabi. Sa May? Lavi, yung bagong hotel. Lavi. Bagong hotel dyan. Sa Baylabi. May alam ba kayo doon? Ihahatid ko lang, sir, doon sila. Nahatid ko lang. Ilan ho ang anak nyo, tatay? Dalawa lang, sir. Nag-aaral. Puro may asawa na. May asawa na. Yung misis nyo, nasa bahay lang. Nasa amin lang. Taga saan ho ba probinsya ninyo? Ako, taga Timonan. Taga Timonan, Quezon. Ayos. Matagal na ho kayong taxi driver? Matagal na, sir. Ayos. 1992.
Aba, sabay pala tayo nagtrabaho. Nag-umpisa Matagal magtrabaho. na, Oo. Pero nagtagal kayo sa pagiging taxi driver ng, Oo, sir. ng ganyang katagal, ng 34 years na. 34 years na, no? Oo, sir. Oh, Matagal na. Ganyan kayo katagal naging taxi driver. I'm sure, Wala sir na pundar din eh. Basta makakain kami, okay lang. Oo. Hindi, ibig sabihin malaki na rin ang naitulong sa inyong pamilya ng pagtataksi. Kaya Yan, ilang sir. taon na ba kayo ngayon? Pinag-aaral ko sa dalawang anak. Ilang taon kayo ngayon, tatay? 68 na. Aba, hindi 68 ay- pa lang, hindi- 67. Hindi halata. Hindi halata ah. Ang bihira, mag-asa. Ayos, naman, nako. napaganda ang ngiti niya. Sabihin natin hindi halata. Oh. Sherwin, bigyan mo na yan. Bigyan mo na. Dahil sino pa ba ito mga announcer tuwing umaga? Si Jerry Bahaw at si Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha. Eto meron ka 1,000 pieces. Gawin mo 2,000. Gawin mo 2,000. Inuting 2,000 pieces. Yehey! Sir, napakalaking tulong sa akin to. Oo, ayos yan. Basta't ganyang honest taxi driver. Yung honest taxi driver. Paborito natin yan. Oh, saka at syempre pagka kailangan naka- masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Intimidated. Yun. Intimidated dahil yan ako ang ating medium component. Hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin matatanggap na grocery bag mula sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt, hawak ng batang modelo. Oh, bata na yung modelo talaga. natin. Bata na ngayon Mga ha. bata na yung mga Bata kasama na. mo dyan. Yung may hawak nga nung Pride, malantod ng sumayaw. Oo, ang galing sumayaw. Tignan mo, parang sex bomb. Ibomba mo, sex bomb. Pwede ipadala to sa Iran. Oo. Ang bihira. Ayos! May mga pangbala na tayo sa Iran yan. At syempre sa mga nasimula ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H, baka kayo ng susunod na winner sa ating Malacash Permo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa DZRH, hindi lang po sa kanilang mga tahanan, pati po sa mga sasakyan, sa mga public utility vehicles, sa mga taxi drivers po natin. Salamat po sa inyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Oy, balita. Professor Danote, Professor Ramir Simbahon. Naughty professor. Danote, Professor Ramir Simbahon. Magandang Si Ramir, morning. oo. At saka Nakikinig yan. Kuyang Bar Mendoza. Oras po natin, 7:34. Ang oras ay hatid sa inyo ng Urogynecology and Incontinence Center na Alas 7:39, patay ang isang gwardiya habang 10 ang sugatan matapos ang nangyaring tensyon sa agawan ng liderato sa BF Resort Village sa Las Piñas. Nagsimula ang komisyon na dumating ang court sheriff kasama ang batalyon ng mga pulis upang ipatupad ang writ of execution mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Patay po sa dokumento, inatasan ng kasalukuyang board ng BF Resort Village Homeowners Association na isuko ang pondo at mga ari-arian ng talon homeowners. Gayunman, tinutulan ito ng ilang homeowner na humarang sa pintuan ng tanggapan ng board. Sa gitna ng komisyon, nasawi ang security guard na si Jeremias Villaplaza, 47 anyos, matapos matumba at maapakan sa pagtutulakan sa pagbubukas ng pinto ng tanggapan. Nakatakdang magsampa ng kaso ang pamilya ng nasawing sikyo laban sa mga sangkot sa naturang standoff. Itinanggi ni Senator John Vic Remulla ang aligasyong binugbog niya si Bulacan Governor Daniel Fernando. Lumabas ang issue kaugnay ng umano'y insidente sa North Luzon Expressway na kinasangkutan ng security escorts ng gobernador at ni Vinnie Marcos, bunsong anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kapihan sa Manila, sinabi ni Remulla na hindi totoo ang ulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo na nagkaroon ng pisikal na konfrontasyon sa kanyang tanggapan sa Camp Crame. Ayon kay Secretary John Vic, mismong si Fernando na ang nagsabing fake news ang aligasyon. Inamin ni Remulla na kinausap niya sa telepono ang gobernador at pinayuhang ito kaugnay sa umano'y pag-okupa ng 4 na lane ng NLEX ng convoy nito.
I-revoke ng LTO ang lisensya ng 7 driver dahil sa pagmamaneho ng may impluensya ng alak. Ayon sa LTO Intelligence and Investigation Division, lumabag ang mga ito sa Anti-Drunk and Drug Driving Law. Sinabi ni LTO Chief Marcos pa rin Lacanilao, nagpositibo sa alak ang mga naturang driver at nasangkot din ang mga ito sa mga road crash at iba pang traffic-related incidents. Una rito, inisyuhan na sila ng show cause order ng LTO at inilagay na rin sa alarm status ang kanilang mga sasakyan. Git ni Lacanilao, ang ginawa nilang pagbawi ng lisensya ay malinaw na mensahe na ang reckless driving ay may kaakibat na mabigat na parusa. Sinabi din ni LTO Chief Lacanilao na uumpisahan na nila ang pag-i-inspeksyon sa mga bars, mga nightclubs, mga restaurants na may inuman. Para bago pa lang makapaminsala ay maaawat na ang mga lasing na driver. Nananatili sa listahan ng notorious markets ng US Trade Agency ang Green Hills Shopping Center sa San Juan. Sa 2025 review of Notorious Market for Counterfeiting and Piracy, sinabi ng Office of the U.S. Trade Representative na talamak pa rin ang bentahan ng mga pekeng produkto sa lugar sa kabila ng mas pinaigting na pagbabantay. Kabilang daw po sa mga pekeng produkto ibinebenta sa Green Hills Shopping Center ay ang mga gadget, pabango, sapatos, relo, accessories at mga fashion item. Bukod sa Green Hills, pasok din sa 2025 Notorious Markets list ng USTR ang 37 online market places at 32 physical market sa buong bansa gaya ng Central Market sa Phnom Penh, Musafir Khana Market sa Mumbai at MBK Center sa Bangkok. Happy birthday nga pala kay Ate Gina. Ate Gina. Ate Gina Baha. Ay, Ate Gina. Happy birthday. Oy, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong mga Zumba Bells party dyan? Ayun. At belated happy birthday naman kay Architect Ronald Artu Sonsing of DNS. Sabi ni Dencio Gadil. Ayan. Birthday. Happy birthday. Yun daw pong unang batch ng halos 300 Pinoy na stranded sa Middle East. Balik Pilipinas na ngayon. Ay, buti na lang at nakabiyahe na. Nakabiyahe na, Kaselo Lagmay. Nakabiyahe na itong mga kababayan natin. Andun sa NAIA si RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Diyan ay katunying balik Pilipinas na yung unang batch ng mga Pilipino na stranded sa bakbakan ng Amerika, Israel at Iran doon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, 279 na mga Pilipino na yung mga kababayan natin yung umalis mula sa Dubai pasado alas 10 kagabihan. Eksakto alas 6:45 ngayong umaga, lumapag na yung mga kababayan natin dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sakay ng Flight 336 ng Emirates Airlines. Wala pang anunsyo kung ilan yung mga OFW dito sa unang batch ng mga repatriate o kung kasama rin ba rito yung 11 na vice-alkalde at isang alkalde mula naman sa Bulacan na stranded sa Dubai. Siniguro naman ng Migrant Workers Secretary na nagkahanda na yung tulong sa mga apektado nating kababayan. Pakinggan natin. Direktiba po ito ng ating mahal na Pangulo na i-monitor yung kapakanan ng ating mga kababayan sa UAE sa gitna ng kasalukuyang mga pangyayari po doon, mga sigalot po na dinadanas ng Middle East, 12 states ngayon. Kaya po masaya kami na at least meron ng mga unang batch na nakauwi o makakauwi dahil sila po ay nasa biyahe pa lamang. So nakahanda na po ang whole of government team na inatasan ng Pangulo sa salubong po bukas ng Halos 700 naman ng mga OFW na stranded dito sa NAIA yung tinulungan ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration habang hindi pa makalipad pagitang silangan. Binigyan sila ng temporary housing at welfare support ng pamahalaan. Inaantabayan na natin ngayon dito sa NAIA Terminal 3 yung ating mga kababayan na kalalapag lamang dito sa paliparan at gayon din si Secretary Kakdak na magsasagawa daw ng press con maya-maya lamang. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Giselle. Samantala, Isa pang dalaginding. talagang Women's Month Women's ngayon. Month. Women Power. Women Power. Ito pa. Ang Pangulong Bongbong Marcos dahil po ay may i-inspeksyonin dyan sa Kamuning. Ano kaya yan? RH14, Let Narciso. Come in, Let! Jerry, katuloy alas 9 na yung umaga na asahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-inspeksyon dito sa bagong Kamuning footbridge at busway station sa Quezon City. Ang Kamuning footbridge at busway station project ay bahagi ng modernisasyon ng EDSA busway system na isa sa mga pangunahing programa sa pampublikong transportasyon ng Department of Transportation, katuwang ang MMDA at DPWH. Ang proyekto ay pinagsamang rehabilitasyon ng busway at ang konstruksyon ng bagong footbridge para sa mga pedestrian. Ito ay dinisenyo bilang intermodal transport system na nagbibigay ng maayos at ligtas na access sa mga commuters. Sinimulan ng pagtatayo ng bagong Kamuning footbridge at rehabilitasyon ng EDSA busway Kamuning station noong Agosto lang nakaraang taon. Makasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at DPWH Secretary Vince Tito. Ito sila Tito para sa DZRH mula sa Pilipinas. Yan ba yung ipinalit doon sa Everest? Yung napakataas na pinakamatayog. footbridge? Kamuning. Ano tawag doon? Mount Kamuning. Mount Kamuning footbridge. Sabi ni Seth Dizon ay gigibain na rin ito sa mga susunod na araw o buwan. Tinatapos lang itong bagong footbridge kasi ginagamit pa yung dati. Pero ang ganda nung bago yung pinapakita mo dito. Ito na ba mismo 'yon? Yan na mismo yun. At mabilis na tapos kasi Agosto lang yung nakaraang taon. Ano yan, kapag papunta ka dito sa may busway, dyan ka dadaan at may may elevator. Wow! So, may hagdan pero may elevator pa rin. Para lalo na doon sa ating mga PWD. Correct. Hindi, maganda nga itong pagkakagawa. Pagka umakyat ka dun sa may bangketa, pwede ka nang bumaba dun sa may busway, ano? Oo, ganun pala. Sa stasyon ng MRT bago ka makarating dito sa may busway. So ngayon, direkta na itong footbridge dito sa may busway. Okay, ganda. Hintayin natin. What time ang dating ng presidente? Alas 9 si Presidente. Binabanggit mukhang lalakarin mula doon sa matatandaan niyo siya yung siya yung nagtutos na iba kong footbridge palitan. Hindi, yung pagpunta, buti na lang lalabas ang Pangulo kasi may mga kumakalat na chismis, di ba? Nasa ospital na naman? Nasa ospital na naman daw at nasa Singapore daw at nagpapa-opera. Hindi. Kasi kahapon ay may bisita si Presidente dahil nandito ang Korean President. At ngayong umaga ay may aktibidad siya dito sa EDSA Kamuning. Yes, ma'am. Okay, thank you, Let. Balik sa inyo natin yung Jerry. Pangunahing balita. Ay. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Magandang morning kay Kuyang James Brillantes at happy birthday din kay ating Gina Baha, sabi ni Kuya James. Meron pa lang, ito pa lang si General James Brillantes, isa na ring doktor. Doktor? Oo. Tinan mo nga naman, parang Quezonian Juris Doctors from MLQU, School of Law. Matindi. Ayan, General James Brillantes, saka si Attorney Romeo Pagaliluan. Pwede doktor na siya pero hindi siya abogado. Juris Doctor. Paano nga ba yan? Ginaya mo yung anak mo, ha? Oo, ginaya mo yung anak mo, General James Brillantes, ha? At happy birthday din daw kay Colonel Adrian Aculador, ang Regional Chief Operations Division ng PROC. Sandali po lamang! This time check is brought to you by Okay, this one's for Gabby.
Pinalitan na pala kumbatsero itong si Congressman Egay Erice bilang House Senior Deputy Minority Leader. Ganon? Ano bang Tinanggal siya kumbatsero at ipinalit si Congresswoman Laila De Lima. Parang hindi yata sumusunod si Congressman Egay Erice sa kumpas ng majority. Teka, hindi ba minority yun? Hindi, maganda yung punto ni Congressman Egay Erice tungkol dun sa anti-dynasty bill. Nag-withdraw na po si Congressman Erice bilang author ng naturang panukalang batas dahil sabi niya yung ipinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ay hindi anti-dynasty bill, kundi pro-dynasty bill. Parang nililegalize lalo. Nilegalize lalo ang yung dinestiya. Ang sabi nga ni Congressman Erice 10 pwedeng tumakbo Sabay-sabay. sabay-sabay. Ano nangyari? Anyari? Tayo po ay sumusuporta dun sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na dapat ay i-prioritize ito ng Kongreso. Sapagkat malala po talaga ang political dynasty, hindi lang po sa yung nakikita natin sa national. Pati sa lokal, lalo na sa lokal. Mga probinsya. Bawat isang probinsya may marka ng pangalan, parang may muhon na po ng mga politiko. Natuwa tayo nung yan ideklara ng Pangulo bilang isa ring nasa political dynasty. At ang mga sumuporta sa kanyang mga leader ng Senado at Kongreso ay nasa political dynasty rin. Kaya lang, yung naging bunga, parang sinindikato lang nila. Parang ganun ang dating tayo nga sana pamapayag na kami ni kumbatsero dito bagamat wala naman kaming kapangyarihan dyan. Pumapayag na kami na magkaroon ng kahit na hindi pa ganun kagaling na anti-political dynasty bill, pero hindi naman ganito. Napuprotektahan pa yung kasalukuyang dinastiya at palalawakin pa. Nilegalize parang huweteng ang political dynasty. Anak ng bakang dalaga. Mr. President, sabihan nyo nga itong mga ito. Alam ko ngayon pasado na sa committee level. Sa committee level. Anak ng bakang dalaga. Hindi po legacy tawag dito. Baka po ito po ang maging downfall. Lalong maging emitsa ng downfall kapag ka po hindi na ayos to. Pakita po ng leader kasi kwanto mga partido politikal ang pinaka titular head ng koalisyon ang Pangulo. Please prevail upon your party mates. Yung mga kapartido po niyo, sabihin nyo, tantanan nyo nga yan. Tigilan nyo at nagmumukha tayo mga ogag dyan. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! I love you. I hear babies cry and I watch them grow. Ang oras ay hatid sa inyo ng